Nakarating na kay Dapitan Mayor Bullet Halos-los ang intrigang inililink siya sa aktor at kontrobersyal ngayon na si Dominic Roque. Isa lang si Mayor Bullet sa maraming inililink kay Dominic na diumanoy mayamang politician na karelasyon ng aktor at nagpatira sa mamahaling kondo. Kumalat din kasi sa social media ang mga larawan ng dalawa na magkasama sa mga gimikan at maging sa abroad. Nagsalita na si Mayor Bullet sa pagkakalik niya kay Dominic sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. At sarkastikong niyang sinabing, may pakondo program pala si Mayor, di naman ako aware. Sinundan pa niya ito ng, o yung mga boyfriend dyan pwede nyo na ipasama sakin mga girlfriend nyo, hahaha. Isang pagpapatunay nga ito na para kay Mayor Bullet ay nakakatawa lang ang mga chismis na kumakalat na pawang walang katotohanan. Samantala nagbigay naman ng opinyon dito ang batikang manunulat at showbiz reporter na nagpasimula ng issue na ito na si Christy Permin. Isang matinding issue naman na kakambal nitong issue ni Bea at saka ni Dominic. Okay. Alam niyo po mga kapatid, kahit sinong pangalan ng politiko, hindi niyo po kami naringgan ni Romel dito. Maging sa SNN po, kaming tatlo nila Barikutot, kahit isa lang na resibo, maglantad po kayo at magpapakulong kami kapag meron kaming sinabing pangalan ng politiko. Wala po talaga. Wala kayo mailalatat na resibo. Ngayon, ang dami-dami nagte-text at kalat na kalat sa social media kung sino-sino ang mga politiko. Mamaya po sa SNN, alas 4 ng hapon, pinangalanan na po namin ang mga politikong ito. Ang naroon, sina Congressman Sandro Marcos, Congressman Joey Salceda, tapos si dating kongresista Bong Suntay, Senator Bongo, tapos sino pa ba yung isa natin? Harry Roque. Dating tagapagsalita ni si Harry Roque. Pero bakit po ngayon ang lumulutang meron ng Bullet Halos-los? Diba? Correct. Ang dami-dami nagte-text sa atin. Ang kwento, inag-ano sila, talagang tinutukan nila talaga kung sino yung nagla-like kanino. Correct. Diba, no? Opo. Alam mo sila wating-wating, sinabi na sa akin yan dati pa, kaya lang hindi natin pinapangalanan. Na kumbaga tinutukan nila ito, na bawat post daw nitong si Mayor Bullet Halos-los, nila-like daw nitong si Dominic. Tapos nagsalimbayan na po, lumabas sa social media, sa mga vlogs ng kung ano-ano. At ang sabi nga ni Mayor Bullet, hindi raw siya namimigay ng condo unit. At ano pa yung sabi, may pakondo, ano daw siya? Yung sa stories niya sa IG, may pakondo pala si Mayor, di ako aware. Sabi niya. Alam mo, ano din palihis ito pero timbog, di ba? Yung lumihis, pero parang alari naman Dapat sinabi niya, kung ako tinutukoy nyo na nagbigay ng condo unit kay Dominic, hindi yun totoo. Walang katotohanan yun. Wala siyang sinabing ganun Hindi ako namimigay ng condo. Ano ang sinagot ng mga bashers? Hindi ka pala namimigay ng condo, Mayor. Nagpapatira ka lang. Parang gano'n. Marami iba na naman ang interpretasyon. Iba-iba. Ang pangit pa nga ng pagkakabalangkas, di ba? Yun. Bakit? Wala naman tayong binanggit na karelasyon yung may-ari ng condo unit, di ba? Nakalagay sa ibang pangalan ang condo unit na tinitirhan ni Dominic Roque. Yun ang malinaw, di ba? Na yung may-ari na yon ang kanyang boss at pinagtatrabahuhan. Bakit nagsanga-sanga na, nanganak na ng kung ano-ano yung kwento, di ba? May isasagot kayo, may isasagot din siyempre ang publiko. Hindi pwedeng maupo lang basta. Yan ang kapangyarihan ng social media kasi open para sa lahat na magko-comment at ang kanilang mga opinion. Binuksan nyo bukas din ang pintuan, di ba? Dahil kahapon nga po, bandang gabi na, no? Bandang paggabi na. Nung maglabas naman ng
formal na pahayag sina Bea Alonzo at Dominic Roque tungkol sa kanilang paghihiwalay at sa pagkahinto na rin ng plano ng kanilang pagpapakasal. Ano ang take mo dito, Romel? Naku, Nay, napakagandang yon. Insinuasyon na nagpost sila sabay para talagang matigil na ang mga haka-haka at pumangit ng pumangit ang mga kwento ng magkabilang kampo. Diba, Nay? Kasi nadadagdagan kung ano-ano ang lumalabas na sinabi niya, sinabi nito, ganito ang nangyari. At least ito ngayon, sa kanila mismo nanggaling na totoong nagpasya na silang maghiwalay at wala ng kasal na magaganap. Hindi ko alam kung sino talaga ang mas malaki ang porsyento ng pahayag na ito, kung si Bea o si Dominic. Pero kung titingnan natin yung termino na mga ginamit, more on Bea ito. More on Bea. Kasi si Dominic hindi naman ganito magsalita Kabisado naman natin, di ba? Tapos, dapat talaga ganito ang ginagawa nila para hindi na lumalawig pa at lumalawak yung mga kwento nang hindi sila nabubuwisit sa social media, nang hindi sila naiinis sa mga ikinokomento sa kanila. Kung hinahawakan nyo ang inyong emosyon at gwardyado nyo ang inyong kapaligiran, wala dapat ganito. At meron pa dito yung ito ay bumulaga sa aking kamalayan. Itong sinabi niya na, unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent. And some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Alam nyo pala na yung kapribaduhan ng buhay ninyo ay gusto ninyong makamtan, na hindi kayo mapagbibigyan dahil kayo ay mga pampublikong personalidad. Dapat inagapan nyo ito. Dapat hindi nyo pinalaki ang apoy. Dapat hindi nyo na pinabayaang nag-gaslight pa at sinabuyan ng gas para maglagablab. Alam nyo dapat ito kung bakit naman kasi pinatawing-tawing nyo pa ang panahon. Tapos ngayon sisisihin nyo na naman mga press people, social media, bashers na naman. Ano to? Diba? Okay. Ako po hindi guilty. Alam ko kung sino yung pinatatamaan niya doon sa mga nagdeklara daw na nauna pa sa kanilang na unfortunately nang wala silang consent. Alam naman natin, di ba? Si Boy Abunda yan at saka si OG Diaz. Ako, ang aking sakop, yung politiko. Sa politiko, ipaglalaban ko yan. Kakantahan ko na ipaglalaban ko yan hanggang sa dulo ng mundo. Di ba? Pero, para sisihin mo yung mga tao na unang nagsalita tungkol sa hiwalayan, para yatang hindi maganda sa panlasa. Inunahan nyo na dapat yan. Inagapan ninyo para wala kayong sinisisi. Ngayon, nakakita pa kayo ng mga kalaban. Ang daming kalaban ni Bea dito Yung mga taga-suporta ng mga exes niya. Ay natin. Si Gerald Anderson, Zanjo Marudo, yung iba pa na ngayon na lang naglulutangan na mayroon pa palang ibang pangalan. Kalaban niya yan. Mga fans ni Julia Barreto, kalaban niya yan. Di ba? Kalaban niya yan. Kaya hindi nila talaga masasawata yung mga bashers at yung mga nagkokomento negatively about them. Hindi po pwede. At saka, hindi na ngayon kinakagat ng tao yung ganyan na pa-cute-cute kayo dyan. Pero may dapat pala kayong sabihin. Dapat ginwardyahan ninyo ang mga personal niyong buhay. Hindi dahil sa masyadong nasasabik kami sa issue. Mabubuhay naman ang showbiz kahit wala kayong issue na dalawa. Kaya lang, para sisihin pa na kesyo, ang mga naka-iinsulto raw, yung mga ibinabatong salita sa kanila, mga kwento raw na wala naman daw basihan. Unang tanong, kanino ba nanggagaling lahat yan? Sino-sino ba tumutuga? Di ba magkabilang kampo, may kanya kayong partisipasyon? May nagsasabi, hustler, pa-victim, ganun-ganon. Yun naman kabila, may mga tao talaga na very deceiving, na nagtatago sa sheep's clothing, pero di ba yung mga ganon? Dapat yun ang binantayan nyo. Hindi yung sisisihin nyo pa yung mga taong una nagsalita ngayon. Dapat bantay sarado nyo talaga yan. Hindi tama yung ganyan. Negative ang dating nyo dyan. Sa akin lang opinion ko negative ang dating nyo dyan.
Kasi naunahan sila eh. At siguro pinaplano nila kung kailan ilalabas pero naunahan na sila ng ating mga kasamahan. Kaya wala na silang magawa, kumalat na, inantay na lalala, siguro in-enjoy na rin na lang umingay ang pangalan nila pareho ng bonggang-bongga, saka sila nag-announce sa'yo. Pero, ipinagdasal daw nila ito. Ito daw ay gusto sana nilang ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa isang napakagandang paraan. Pero nangauna na nga raw yung mga tao na nagdeklara nang wala silang permiso, nang wala silang kumbaga pahintulot, ganon. Tapos meron pa siyang sinabi na yun daw mga ibinabato kasi nakaka-insulto, i-spare daw sila sa mga ganyan. Private, ayan, sa mga i-spare kayo? I-spare kayo? Hindi ba? Mga pampublikong figura nga kayo, public figures kayo. Tapos ngayon, sisisihin nyo ibang tao dahil sa nangyari sa inyo. Kung sa umpisa pa lang, ay naglatag na kayo ng katotohanan, hindi na dapat naglagablab ang issue na ito. Tantanan nyo kami. Hindi kami. Isa ka rin Bea Alonzo isa ka rin Di ba? Okay. Oo. Paano na maapula ang mga apoy? Nagkalat na. Diba? Ngayon nyo bubuhusan ng tubig kung kailan pagkalaki-laki na, forest fire na ngayon yan. Eto na, magbabasa tayo ng mga komento ha, eto. Mula kay Marichu Formacion Espiritu, kung simulat sa pool, nagsalita na sila tungkol sa kanilang hiwalayan, hindi sana lumaki ang gulo. Dahil unang-una, they owe the public to reveal the truth. Tahimik po sana ang pagtatapos ng relasyon nila. Tapos, anong sabi nila? Tapos, ngayon, maninisi pa sila, sabi ni Marichu. Sabi ni Tita Julie Paras, dahil kinumpirma na nila, Bea at Dominic, na wala ng kasal, period na doon. Antayin na lang natin kung sino ang politiko, sabi ni Tita Julie Paras. talagang Yon. Ayan. Naku, pati mga pintor na Pilipino, mga Marites, Jun Morondos, Joe Florendo, Louis Tolentino, Bay. Di ba talaga naghihintay din sila. Eto pa, si Neneng Totot Gensoli ng LA, tutok na tutok. Siyempre pa, aba naman. Yan ang mga kwento ngayon Eto na, ang rampadorang reyna ng Sydney, Australia. Yan nanay, kayo nang may kasalanan. Sabihin nyo na kay Bea, spare the media. Mapapaisip ka rin May issue din siguro talaga yung girl, sabi niya ganon. Ayan, sino may kasalanan? Mga press people, mga bashers, mga vloggers, mga nagkokomento sa social media, nagbabalita sa social media. Yan na ang may kasalanan. Naghugas kamay na itong tambalan na ito na naunsyami ang kasalan, di ba? Nako pababa na ang pandemya, tama na, hugas kamay. Ayan. Okay. Sabi ni Tita Nene Olanday, mainam na rin yung nagdesisyon na silang maghiwalay kaysa naman sa ikinasal sila pero hiwalay agad. Tita Nene, old issue na po itong inyo. May bagong issue na pinag-uusapan. Ayan. Ang sabi daw, ang politiko daw ay si Chubat Chenes. Sabi ni Neneng Putot Gensoli, wait ka lang. Relax ka lang. Diyan ka lang. Ayan. Sabi ni Lara May Abrigo, sila naman po ang nagsapubliko ng engagement nila. Opo nga't nakikisimpatya tayo sa hiwalayan nila pero wala naman pong pwedeng sisihin kundi sila rin. Lumaki na po ng lumaki ang issue. Dami pong nadamay na kung sino-sino. Tama. Tama ito, 100% totoo. At sabi ni Dan Clavesillas, ang tagal-tagal nyo magsalita tapos magre-reklamo kayo ngayon na inunahan kayo ng mga tao. Tandaan nyo, public figures kayo at kung walang bahong itinatago na ngayon ay sumisingaw na, di wala sanang issue. Yan yon. Ano pa nga ba ang dahilan ng breakup nyo? Kalat na na-discover mo, Bea, na may skeleton in the closet ang ang chuchu mo. Di ba? Ayan. Ching Bautista Silverio, relax ka lang anak. Chillax lang. Chillax na chillax lang. Ang lilinis nila, kamo.
pasalamat sila, naging relevant sila na ma-maintain ang premium nila. Dapat nga mag-thank you pa sila sa media for the free publicity. Sabi ni Catherine Amos, di ba? Tulad dito nung sinasabi natin, Romel, ine-enjoy nyo yan eh. Di ba? Okay. Siguro masama talaga loob nyo dahil masakit ang puso nyo, pero ini-enjoy nyo yan. Hay nako, Boy si Karagay, wala siyang nasabi, maganda ang painting sa likuran ko. Ayan na, bukas na ang tindahan. Ayan na po. Ito yung kay John. Gusto ko to. Ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, magsasabi kayo na wala na. Hindi na talaga matutuloy ang inyong kasal. Warak na ang engagement. Kung noon nyo sinabi yan, maaapula nyo pa ang apoy ngayon. Ang dami nang nadamay. Pinalaki ninyo ang apoy, tapos ngayon sisisihin nyo na naman, mga media men, ano kayo? Nako, tantanan nyo nga naman kami, hindi kami ipinanganak kahapon, tama na yan.